Sa pagpanaw ni Gloria Romero noong January 25, 2025, sa edad na 91 madaming artista, kaibigan, kapamilya ang nagluksa. Hindi lang isang queen of Philippine cinema ang nawala, kundi isang mabuting tao na ang puso ay para sa kapwa. Ang buhay ni Gloria Ann Borrego Gala, na mas kilala sa pangalang Gloria Romero, ay isang kwento ng katatagan, husay, at pagmamahal sa sining. Siya ay isinilang noong December 16, 1933 sa Denver, Colorado, USA, sa isang pamilya na may pinaghalong lahing Amerikano at Pilipino. Ang kanyang amang Pilipino ay isang dating sundalo, habang ang kanyang inang Amerikana ay isang simpleng may bahay. Bagamat ipinanganak sa Amerika, hindi niya lubos na nakilala ang bansang iyon dahil noong 1941, nagbakasyon ang kanilang pamilya sa Pilipinas. Subalit nagbago ang kanilang buhay sa hindi inaasahang paraan. Sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig. Pauwi na sana sila sa Amerika, ngunit dahil sa matinding sigalot at pananakop ng mga Hapones, hindi sila nakabalik. Sa panahon ng digmaan, ang kanilang pamilya ay napilitang magtago sa isang mansyon sa Maynila upang makaligtas sa pang-aabuso ng mga Hapones. Tuwing gabi, hindi sila nagpapailaw upang hindi mapansin ng mga sundalong Hapones. Ito ay isang mapanganib na panahon kung saan kahit anong oras ay maaaring silang madakip o mapatay. Sa gitna ng takot at pangamba, isang trahedya ang naganap. Nahulog sa hagdan ang kanyang inang Amerikana at pumanaw dahil sa matinding pinsala. Ang kanyang ama at iba pang kapamilya ang naging sandigan niya sa panahong ito ng pagsubok. Matapos ang digmaan, bumangon silang muli sa kabila ng sakit ng pagkawala at hirap ng pananakop. Ang trahedya ng kanyang kabataan ay naging bahagi ng pundasyon ng kanyang lakas ng loob. Isang katangiang magdadala sa kanya sa tuktok ng tagumpay. Sa kabila ng kanyang mahirap na pinagdaanan noong kabataan, naging instrumento ang kanyang likas na kagandahan, kahinhinan, at talino sa pag-arte upang buksan ang pintuan ng isang bagong mundo, ang pelikulang Pilipino. Noong early 1950s, si Gloria Romero ay unang napansin ng Sampaguita Pictures, isa sa pinakamalalaking film studio sa bansa noong panahong iyon. Ang Sampaguita Pictures ay tahanan ng ilan sa pinakakilalang artista ng Golden Age ng Philippine cinema, at sa sandaling makita nila si Gloria, agad nilang napansin ang kanyang natural na ganda, matikas na tindig, at eleganteng aura, isang bihirang katangian sa isang baguhan. Binigyan siya ng minor roles sa kanyang unang mga pelikula, at hindi nagtagal, napansin ang kanyang husay sa pagganap. Noong 1952, nabigyan siya ng unang mahalagang papel sa pelikulang Madam X, ngunit ang tunay na breakthrough role niya ay dumating noong 1954 nang siya ang gumanap bilang bida sa pelikulang Dalagang Ilocana. Ang Dalagang Ilocana ay isang pelikulang nagpakita ng hinhin, talento at emosyon ni Gloria Romero na bumihag sa puso ng mga manonood. Dahil sa kanyang kahusayan sa pagganap, nanalo siya ng Best Actress Award sa FAMAS, ang kauna-unahang malaking pagkilala sa kanyang talento. Mula noon, sunod-sunod na ang kanyang mga pelikula, at siya ay itinanghal bilang isa sa pinakamagagandang mukha at pinakamahusay na aktres ng kanyang panahon. Sa loob ng mahigit 7 dekada, nagkaroon siya ng mahigit 250 movies at naging isa sa pinakarespetadong artista sa kasaysayan ng Philippine cinema. Bukod sa pelikula, siya rin ay naging bahagi ng maraming teleserye at sitcoms. Sa buong panahon ng kanyang career, ni minsan ay hindi nabahiran ng intriga o iskandalo ang kanyang pangalan, isang bagay na bihira sa mundo ng showbiz. Sa kasaysayan ng Showbiz Philippines, maraming mga yumaong artista ang iniwan ang kanilang pamana sa pamilya o ginamit ang kanilang yaman sa marangyang pamumuhay. Ngunit sa kanyang pagpanaw, pinatunayan ni Gloria Romero na siya ay naiiba, hindi lamang bilang isang dakilang aktres, kundi bilang isang dakilang pilantropo at mabuting tao. Si Gloria Romero ay isang simpleng babae na hindi na humaling sa kayamanan o materyal na bagay. Sa halip, sistematikong itinabi at pinalago ang kanyang yaman sa loob ng halos 7 dekada, upang masigurong ito ay mapupunta sa tamang mga kamay sa panahon ng kanyang pagkawala. Hindi siya naging maluho sa kanyang pamumuhay. Hindi siya gumastos sa mamahaling alahas, bags, damit o sasakyan. Ayon sa kanyang last will and testament, siniguro ni Gloria Romero na ang kanyang mga naiwanang kayamanan ay mapupunta sa tamang landas. Kalahati ng yaman ni Gloria Romero ay mapupunta sa nag-iisang anak niyang babae, at ang kalahati naman nito ay mapupunta sa 3 charities
at pampagawa ng school sa Bataan. Si Gloria Romero ay isang haligi ng industriya ng pelikula. Hindi lang siya nakilala dahil sa kanyang kagandahan at husay sa pagganap, kundi pati na rin sa malinis at walang bahid ng iskandalong karera. Isang bihirang katangian sa mundo ng showbiz dahil sa kanyang dedikasyon sa trabaho, integridad at malasakit sa kapwa, siya ay naging isang inspirasyon hindi lamang sa mga artista, kundi sa lahat ng Pilipino. Ang kanyang kayamanan ay hindi ginamit para sa pansariling kasiyahan, kundi inihanda bilang isang pamana para sa mga nangangailangan. Isa siyang huwarang artista na hindi lamang nagbigay ng di malilimutang pelikula, kundi pati na rin ng di matatawarang kabutihan sa kapwa.